Kung mahilig kayo tumambay sa TikTok, siguro nakikita nyo na or lumalabas sa FYP nyo na trending na naman yung Ilocos Empanada. And apparently, December pa pala siya sumikat sa US. Hanggang ngayon, magma-March na. Kumalat na siya dito sa Pinas. Kaya nung isang gabi, nagpunta ako ng Parinas. Ang daming customer, even yung mga nagpapagrab. Kaya sabi ko, hindi ko i-try gumawa ng Ilocos Empanada. So, meron na ako mga na-prepare dito ng mga ingredients. Ito yung ating vegan longganisa. Ang brand ditong nabili ko is Aguilar. Medyo maalat nga lang siya. Pero, yun lang yung nakita ko kasing may title na vegan longganisa. Tapos, ito yung ating papaya, saka yung munggo. Napakuluan ko na, na-shred ko na yung papaya. Tapos, pinatulo ko na rin yung excess water niya. So, basically, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo nung pinaka-dough. Tapos, ayan, piprituhin lang natin. Ito, tansyahan lang to guys ha. So, on na natin yung heat natin. Plano ko lang naman gawin dalawang empanada lang. Yung isa, regular na may yung papaya munggo, tapos yung longganisa. Tapos yung isa, lalagyan natin ng cheese. So, tansyahin lang natin yung ating water. And then, lalagyan natin ng atsuete. Buhusan natin lahat. Pampakulay, atsuete. Lagyan natin ng konting oil. Salt and pepper. So basically, antayin lang natin mag-boil, saka kumulay yung atsuete natin dito sa ating tubig. Tapos, sasalain natin and ibabalik natin sa pan. Tapos, imimix natin with rice flour. Yan, makulay na siya. Salain na natin. Achieve na naman natin yung kulay na gusto natin. And balik natin sa heat. Now, mag-a-add tayo ng rice flour. Ito, tansyahan na lang. Ang kailangan lang natin ma-achieve is consistency na para siyang clay or play-doh. Or sa case ko, para siyang fondant. Tansyahan lang. Pag dumami naman yung rice flour, lagyan natin ng konting water. Yan, ito okay na to. Off na natin yung heat. Now, transfer natin sa ating silicone mat. Okay. Medyo mainit pa pero tolerable. Masahin natin. Lagyan pa natin ng konting rice flour kasi medyo malagkit pa siya. Okay, so I think okay na to. Prepare na natin yung ating mga pambalot. Dalawang plastic, up and down para hindi manikit yung ating dough. Yung mga filling natin, tapos magpapainit rin ako ng yelo. Magpapainit rin ako ng mantika. Okay, dito na ako kinakabahan sa part na to. Kasi kagabi, nung gumawa ako, dalawang palpak, isang okay. Siguro naman medyo nagamay ko na siya. So, meron tayong ditong dipping oil. I-dip natin yung dough bago natin i-roll. So, dalawang plastic. So, kuha tayo ng dough. Medyo lakihan natin kasi kagabi nabitin ako. Lumabas yung ano niya. Yung filling. Dip natin sa oil. Yung dough. Kalat natin dito sa plastic para hindi manikit. Then, cover natin yung plastic. And then, flatten lang natin. Tapalan natin dito. So, peel off natin. Lagyan na natin ng filling yung ating munggo and papaya. Gawa tayo ng well sa center. Din yung ating Ilocos Empanada. And then crack one egg. Places in the center.
Sana hindi nakadikit, di ba? Parang luma na tong itlog ko. Luma yung itlog ko. And then, cover. Alas siya. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Wait. Huwag tayo mawala ng pag-asa. I-seal lang natin. And then, itong side, seal. Yan. Okay pa rin yan, guys. Plato, pang trim. Kinakapa ko lang kasi baka masobrahan na naman ako sa pag-cut. Lumabas yung itlog. Uy! Hindi ako pinahiya. Almost. I-lift nyo siya. Gabayan nyo nung palad nyo. And then, eto na. Sana hindi sumawak yung kamay ko. Kinabahan ako. Kahapon kasi sumawak yung daliri ko sa oil. Okay, so habang niluluto natin siya, siguro 2 minutes on each side. Gawin naman natin yung may cheese. Dip in oil. Spread natin sa plastic. Okay. Papaya and munggo. Feeling ko professional ako. One egg. Yung ino-order ko sa Parinas, lagi siyang double egg. Then meron tayong cheese. Wait lang, kailangan ko nang baliktarin yung ating empanada. Nasusunog na siya. Kailangan ito, umabot siya dito. Kanina kasi nabitin. Yan, perfect. Seal. Para hindi mag-leak dito sa corner yung filling. Kapa-kapa. Ay. Masaya siya na nakakakaba. Kasi once na lumabas yung feeling nyo, mahirap na siyang remedyohan. I think okay na siya. So, patuyuin na lang natin yung oil. Patuluin natin. And then, etong isa. Nakakakaba kapag ilalagay mo sa oil. Aray ko. So, patuluin na lang natin yung mantika. Uy, ramdam ko yung lutong. Guys, nakagawa tayo ng dalawang Ilocos empanada. So, palamigin lang natin. Tapos, maglilinis lang ako. Isang matinding linisan itong gagawin ko. Titikman na natin yung ating ginawang vegan Ilocos empanada. Look at that. This is the regular one. Look at that. Nice. Ito yung walang cheese. Meron pala ako ditong ketchup at saka suka ng Andox. Masarap kasi yung suka ng Andox, kaya ito yung binili ko. Okay, try na natin. Let's go. Masarap siya. Siyempre, sasabihin ko masarap. Pero masarap siya, guys. With suka. Although natikman ko na naman ito kagabi, magde-depend lang talaga yung pinakalasa niya, pinaka-flavor
sa longganisa. Ito lang nabili ko na Aguilar yung brand. Medyo maalat lang siya. Sarap ng suka. Banana ketchup. Ito, try natin yung with cheese. Try agad natin ng ketchup. Let's go! Masarap, masarap with cheese. With suka. Kahit ketchup or suka, masarap. Sarap. Sobrang saya ko lang kasi ngayon alam ko na kung paano gumawa ng vegan Ilocos Empanada. Pwede na akong hindi dumayo ng West Avenue para bumili ng farinas. Anytime pwede ko na siyang gawin. From simple craving, nakagawa ko ng vegan Ilocos Empanada for the first time and successful siya. So sana gawin nyo to pag nag-cravings kayo or mahilig kayo sa Ilocos Empanada and nahirapan kayo kung saan makakabili. Ayan, kaya-kaya nyo nang gawin guys. Medyo matagal nga lang gawin, madaming kailangan i-prep. Pero once napalambot nyo na yung munggo, nakatkad nyo na yung papaya, naluto nyo na yung longganisa, nakagawa na kayo ng dough, madali na lang siyang gawin. So yun na guys, thank you for watching and hope to see you next time. Bye-bye.